Bilang tao, hindi madali ang tumulong sa kapwa kung walang-wala ka talaga. Pero kung meron ka namang maitutulong, bakit hindi? Mahirap ding magtiwala ka agad sa taong tinulungan mo dahil minsan kapahamakan ang nagiging kapalit nito. Pero hanggat wala naman silang ginagawang masama sa atin, ayos lang na tulungan natin sila. Dahil naniniwala ako na mas malaki ang babalik sa atin. Pero sa naging karanasan ko at ng pamilya ko, mukhang kabaliktaran ang nangyari. Magandang araw sa inyo, Kong, Your Honors. Ako nga po pala si Vong at ito ang aking kwento. Tay, pwede po ba ako sumama sa inyo sa sakahan? James, hindi ka sasama sa tatay mo. Tandaan mo, may kailangan ka pang gawin na homework. Kailangan mo pang sagutan yon. Pero Nay... James, tama ang nanay mo. Dito ko na lang muna sa bahay, ha? Bukas ka na lang sumama sa akin dahil Sabado naman. Pero Tay, kaya ko naman pong sagutin yung assignment ko eh. Isama niyo na lang po ako sa sakahan. Gusto ko pong tumulong magtanim. Mahal, hindi mo isasama ang anak mo. Hindi ngayon, ha? Mahal, minsan lang naman. Kaya siguro ayos lang naman na payagan mo na siya. Yan ka na naman eh. Kinukonsinti mo yung bata. Nay, sige na. Pumayag ka na po. Minsan lang naman po ako sumama kay tatay. Sige na, mahal. Hindi ko naman siya pababayaan eh. Babantayan ko siya. Ay nako, gagabihin kayo sa pag-uwi. Delikado. Sus, ayos lang. May mga kasama ka naman eh. Huwag kang mag-alala. Marami kang pasalubong pag-uwi. Dadaan kami sa taniman ng gulay at prutas para naman may madala kami pa uwi, ha? Nay, sige na po. Promise po, hindi po ako magpapasaway kay tatay. Tutulong po ako sa kanya sa pagtatanim doon. Oo na, pero siguruhin yung walang sugat sa pag-uwi, ha? Dapat marami rin kayong dalang gulay at prutas. Ayos ba yon, ha? Ayos na ayos, mahal ko. Yay! Salamat po, Nay! O sige na, sige na. Maghahanda na muna ako ng dadalhin yung pagkain para may baon kayo doon. Mabuti na lang at wala kayong pasok ngayon, ano, James? Kaya nga po, Tay eh. At saka buti po, napilit natin si Nanay. Baka nga sumama sa atin yan eh. Sa tingin ko nga rin po, Tatay. Matapos maganda ng asawa ko na makakain namin ni James sa bukid, ay kaagad na rin kaming umalis. Ilang beses pa siyang nagpaalala sa akin na alagaan kong mabuti si James. Natatawa na lang kaming dalawa ng anak ko dahil grabe talaga siyang mag-alala. Pero ipinagpapasalamat ko na rin dahil nagkaroon ako ng pamilya na mapagmahal at maalaga. Na kahit hindi kami mayaman ay masaya naman kaming nagmamahalan bilang isang pamilya. Tay, gusto ko na po magkaroon ng kapatid. Ha? Ano? Ano ko ba naman bata ka? Madadapa ako dahil sa sinasabi mo eh. Bakit naman po? Ayaw niyo na po bang magkaroon ng isa pang anak, Tay? Ay, hindi naman sa ganun anak. Hindi naman sa ayaw namin. Siyempre, gusto ko rin namin bigyan ng kapatid. Kaya lang, inaalala namin ng nanay mo kung magkakaroon ka pa ng isang kapatid o dalawa. Alam mo kasi, mahihirapan na tayo eh. Kasi hindi naman tayo mayaman. Baka hindi na namin kayo kayang buhayin. Alam mo naman, pagsasaka lang ang kinabubuhay natin, di ba? Tay, naintindihan ko naman po. Pero, ikaw pa po ba? Kayang-kaya niyo yan, no? Di nga po kayo tumitigil magtrabaho para may makain tayo sa pang-araw-araw natin eh. Alam mo anak, kaya ko naman talaga. Pero natatakot kasi ako sa nanay mo eh. Ang hirap kayang manganak at saka masakit yun ha? Ha? Totoo po ba? Oo naman. Alam mo, nung nilabas ka ng nanay mo, ilang beses siyang sumigaw at umiyak. Halos mapunit na nga yung damit ko nun eh. Pero alam mo, kahit na ganun, ligtas ka pa rin niyang inilabas dito sa mundo. Kaya sobrang nagpapasalamat ako dahil dumating ka sa buhay namin. Tay, nasaktan po ba talaga si nanay nung nilabas niya ako? Kawawa naman po si nanay. Alam mo James, nasaktan man siya, alam kong masaya din siya dahil nakasama ka namin. Kasi kung hindi, baka ang lungkot-lungkot na namin. Gustong-gusto talaga namin magkaanak eh. E di, papasayan ko na lang po kayo palagi. Para po kahit na papano, makabawi naman po ako kay nanay, di po ba?
Ay nako anak, hindi mo kailangan bumawi. Kasi naman wala ka namang kasalanan, di ba? Pero tay, nahirapan po si nanay dahil sa akin. Sus, ano ka ba James? Normal lang yun kapag pinapanganak ang isang bata. Hindi ba sinabi ko na sa'yo noon na ang bawat sakit na nararamdaman natin ay may kapalit na kasiyahan? Opo. Yung nararamdaman ni nanay mo na sakit, ang kapalit nun ay sobrang saya namin. Dahil dumating ka, malusog ka at mabait na bata. Kaya wala kang kasalanan. Ganun po ba tay? Salamat po ha. Matapos naming maglakad ni James ay nakarating na rin kami sa bukid kung saan kami nagtatrabaho. Dito kami nagtatanim ng palay, gulay at prutas at swerte ko na lang dahil ang lupang ito ay pagmamay-ari namin. May ilan naman kaming trabahador na katulong namin dito. Tay, hindi naman po tayo gagawin pa uwi ano? Depende kung matapos kaagad itong mga gagawin natin dito. Bakit? Kasi po tayo, ngayon ko lang po naalala na dadaan po pala tayo sa gubat pa uwi. Oo nga, doon tayo dumaan kanina eh. Oh, bakit? May problema ba doon? Doon naman tayo dumadaan palagi ah. Sinabi po kasi sa akin ng mga kaklase ko na may aswang daw po na gumagala dito sa ating baryo at sa gubat daw po sila nakatira. Natatakot po ako kung doon tayo dadaan mamaya kapag madilim na, tay. Ha? Paano naman nila nasabi yun? James, hindi totoo ang mga aswang. Tay, sabi po nila nakita daw po ng mga magulang nila eh. Anak, makinig ka kay tatay ha. Hindi totoo ang mga aswang. At kung totoo man sila, wala dito sa atin yun. Baka nasa malayong lugar o baryo. Basta dito sa atin, sigurado akong walang aswang. Okay? Talaga po? Hindi po totoo yung mga sinasabi ng mga kaklase ko? Oo naman. At saka dapat matapang ka ha. Paano mo may pagtatanggol ang sarili mo kung mahina ka o matatakotin ka? Tama po kayo, tay. Opo. James, dapat palaging malakas sa loob mo. Hindi dahil lalaki ka lang ha, kung hindi para mailigtas mo ang sarili mo sa kapahamakan. Kasi kapag mahina ka, madali kang masasaktan ng ibang tao. Madali ka nilang mauuto. Sabi nga din po ng mga kaklase ko na kapag umiyak ka daw po, hindi ka tunay na lalaki eh. Ano ka ba? Huwag kang maniniwala sa kanila ha. Hindi kawalan sa pagiging lalaki natin ang pag-iyak. Kahit na lalaki tayo, may emosyon pa rin tayo na kailanman hindi natin mapipigilan kapag sobra na. Hindi natin yun maitatago. Umiiyak din tayo at nalulungkot. Kaya ayos lang kung iiyak ka. Hindi mo kailangan magpanggap. Pero tay, nakakahiya po eh. Sinasabi ko sa'yo, wala kang dapat na ikahiya. Kung ayaw mo namang umiyak, di lumaban ka, magpakatatag ka. Hindi ka dapat pumapayag na apak-apakan ka lang ng ibang tao. Maliwanag ba? Opo tay, simula po ngayon hindi na ako matatakot. Magiging matapang na po ako. Kahit may aswang pa po tayong makasalubong mamaya sa gubat. Yan, ganyan. Yan ang anak ko. Matapang at walang kinatatakutan. Matapang po ako! Yan, matapang ka! Buong maghapon na yon ay wala akong ibang ginawa kung hindi ang magtrabaho. Tumutulong naman sa amin si James pero mas marami pa rin ang paglalaro niya. James, pwede ka na. Uwi na tayo. Tara na. Ha? Talaga po, tay? Oo, ayusin mo na mga gamit mo dyan, ha? Tayo na lang nga pong naiiwan, no? May inaayos pa kasi ako sa kubo eh. Pero tapos na. May madadala na tayo sa nanay mo. Hindi na siya magagalit sa atin. Ay, sigurado po yan, tay. Matutuwa talaga niyan si inay. Ay, naku, sana lang talaga. Kasi ako pagagalitan nun eh. Pinilit ko pa naman siyang isama ka dito. Ayos lang po yan, tay. Suyuin niyo na lang po si nanay kapag nagalit siya. Sa bagay, nadadala naman sa lambing yung nanay mo eh. Matapos naming mag-ayos ni James, ay kaagad na rin kaming umalis. Naglakad na kami papauwi hanggang sa makarating kami sa gubat. Tay, ito po yung gubat na tinutukoy ng mga kaklase ko na may aswang daw po. Sus, hindi yun totoo James ha? Tingnan mo nga oh, wala kang kahit na ano dito eh. Mababangis na hayop paniniwalaan ko pa. Pero aswang? Ay nako, wala yun dito.
Tama po kayo, Tay. Mga kuliglig lang po ang naririnig ko ngayon. At saka mga paniki, kaya huwag ka magpapaniwala sa mga kaklase mo ha? Kasi tinatakot ka lang nila. Hindi pa nga ata sila nakakapunta dito kasi takot sila eh. Kaya nga po, Tay. Wala nga po talagang aswang, no? Gawa-gawa lang po nila yun para takutin ako. Oo, kaya tara na ha. Magmadali na tayo at baka hinihintay na tayo ng nanay mo. Doon sa nanay mo, doon ako natatakot. Ikaw talaga, Tay. Sana po masarap ang ulam natin mamaya, no? Gusto ko po ng tinolang manok, Tay. Malalaman natin yan mamaya, no? Habang naglalakad kami ni James pauwi, ay nakaramdam ako ng kakaiba sa paligid namin. May mga kaluskos akong naririnig sa matataas na mga puno. James, kumapit ka lang sa kamay ko ha. Huwag kang bibitaw. Ha? Tay? Ano po yun? Aswang po ba yun? Hindi yan aswang. Baka mabangis lang na hayop. Pero huwag kang bibitaw sa akin ha. Delikado. Opo, Tay. Anak, sundin mo ang mga sasabihin ko sa'yo ha. Kapag sinabi kong takbo, tumakbo ka agad at huwag kang hihinto hanggat hindi ko sinasabi. Opo, Tay. Sino yan? Lumabas ka! Ay, Tay, may bata po. Tara, puntahan natin. Baka kung anong nangyari sa kanya. Wag kang lalapit. Nako! Tay, ang laking baboy damo po niya na. Nay! Huwag kayong mag-alala. Ililigtas ko kayo. Pakiusap, iligtas niyo kami. O kahit yung anak ko na lang, parang awa niyo na po. Sige, akong bahala. Maglakad lang kayo ng dahan-dahan sa likuran ko, ha? Tay, ano pong gagawin niyo? James, umatras ka. Hawakan mong itak na ibinigay ko sa'yo at maghanda ka, ha? Hukom, naglakad ako papunta sa harapan ng babae at ng anak nito. Galit na ngayon na nakatingin sa amin ang baboy damo. Dahan-dahan kong inilabas ang itak at inihanda yon para sugurin ang baboy damo. Hindi naman nagtagal ay tumakbo ito papunta sa kinaroroonan ko. Tumakbo na kayo! Bilisan nyo! Tay, mag-iingat po kayo. Sige na, tumakbo na kayo. Huwag kayo maghihiwalay ha. Akin na ang itak at tutulungan ko ang tatay mo. Hindi na! Kaya ko na ito! Tay, nandiyan na po siya. Nang sumugod ito sa akin, ay lumuhod ako at sinaksak siya sa kanyang tiyan. Kasunod naman nun ay ang pagtakbo ng babae papunta sa kinaroroonan ko at sinaksak nito ang tagiliran ng baboy ramo. Tayo na dyan. Salamat. Tay, tumatakas na po siya. Shh, wala na. Huwag ka nang matakot. Mrs., bakit ba kayo napunta rito? Gabing-gabi na nasa gubat pa rin kayo. Salamat sa tulong nyo. Pero kailangan na naming umalis. Pupunta pa kami sa bayan para maghanap ng matutuluyan. Ha? Sa bayan? Bakit? Wala ba kayong tinitirhan dito? Wala eh. Pinalayas ako ng tatay ng asawa ko. Ha? Bakit naman niya ginawa yun? Hindi ba siya naaawa sa inyo? May anak ka at apo niya yan. Sama naman niya at pinalayas kayo. Wala eh. Hindi na din ako nakipag-away kasi mas lalo lang lalala ang problema. Kaya nga mas pinili na lang namin na umalis. Paano na yan? Saan na kayo pupunta? Gabi na at siguradong wala na rin kayo makikitang pwedeng tuluyan sa bayan. Sa bahay na lang po natin sila, Tay. Naku, hindi na. Makakaabala pa kami sa inyo. Ano ka ba naman? Pwede naman eh. Kaso kailangan lang nating magpaalam sa asawa ko. Ay naku, hindi na. Hindi na talaga kailangan. Salamat. Sige na po, Nay. Pumayag ka na po. Wala na po tayong tutuluyan eh. Baka po mapahamak pa tayo lalo kung tutuloy tayo sa bayan. Nakakatakot na po eh. Alam niyo po, malayo pa yung dito eh. Kaya tara na, sumama na kayo sa amin. Ganun ba? Sige, salamat ha. Walang anuman. Ginawa ko lang ang dapat na gawin. Kahit sino gagawin rin ang ginawa ko kapag nakita kayo. Malas lang natin dahil hindi natin napatay yung baboy damo. Malaki naman ang sugat niya eh. Baka hindi rin yun magtagal. Ako nga pala si Ann. Ikaw, anong pangalan mo? Ako nga pala si James. Siya nga pala. Ang pangalan ko ay Jelay. Masaya akong makilala ka, Jelay. Ako naman si Vong at ito ang anak ko si James. Ann, magkalaro na tayo ha? Marami ka bang laruan?
Pwede ko bang hiramin yon? Oo naman, marami sa bahay. Mamili ka lang kung anong gusto mo ha. Kaso, puro panlalaki yun eh. Ayos lang sa akin yon. Salamat ha. Oo naman. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa bahay. Kabadong-kabado pa ako dahil baka pagkamalan ako ni Nadine na may kabit. Mahal? Nay, nandito na po kami. Ay, mabuti naman. Halina kayo at nang makakain na. Handa ng pagkain natin. Teka, may bisita ka pala. Magandang gabi. Magandang gabi po. Halika na, Ann. Pasok ka na. Mamaya na. Mamaya ka na pumasok, ha? Mahal? Pwede ba kitang makausap? At bakit? Basta, halika muna sa gilid, ha? Sino yung mga yan? Bakit sila nandito? Mahal ko, ganito kasi yan eh. Hindi mo naman siya kabit, no? At hindi mo rin anak yun, ha? Ano ka ba? Siyempre hindi. Eh, bakit mo sila kasama? Ano ginagawa ng mga yan dito? Wala kasi silang ibang mapuntahan. Pinalaya silang mag-ina sa kanila eh. At paano mo naman nalaman yan? Sinabi niya. Ang totoo niyan, nakita namin sila ni James sa gubat at muntik na sila mapahamak dahil sa isang napakalaking baboy ramo. Iniligtas namin sila kaya kami nagkita. Nagsasabi ka ba ng totoo, ha? Naku, Bong, sinasabi ko sa'yo, ha? Kapag nalaman ko na nagsisinungaling ka, makikita mo talaga ang kaya kong gawin. Mahal, nakikinig ka ba, ha? Hindi ako magsisinungaling sa'yo. Ikaw lang babaeng mamahalin ko hanggang kamatayan. Nay, maniwala ka na po kay tatay. Nagsasabi po siya ng totoo. Sigurado ka ba, ha? Baka pinagtatanggol mo lang yung tatay mo, eh. Hindi nagsisinungaling ang anak natin, Nadine. Maniwala ka na sa akin. Gusto ko lang talagang silang tulungan. Lalo na yung bata, tingnan mo. Oh. Kaya nga po, Nay. Kawawa naman po si ano. Wala po siyang matutuloy ang iba ngayon. Sige na naman, mahal. Nakakaawa sila, oh. Sigurado ka bang hindi sila masamang tao? Baka naman tayo ang mapahamak ngayon. Alam mo namang maraming pinapatay ngayon kahit tayo na ang naging mabait sa kanila. Hindi naman yata sila ganoon. Mukha naman silang mababait eh. Kaya nga po, Nay, mabait po sila, lalo na si Ann. Kung hindi po pwede, ayos lang naman po sa amin. Kaya pa naman po naming maglakad papunta sa bayan. Ha? Bayan? Anong gagawin niyo doon? Tsaka gabi na. Delikado na sa labas. Yun nga sana yung plano nila eh. Doon daw sila hahanap ng pwedeng tuluyan. Hindi naman kasi sa ayaw ko kayong patuluyan, ano? Naiintindihan mo naman siguro ako, di ba? Nanay ka din. Kaya alam mong nag-iingat lang ako para sa pamilya ko. Naiintindihan ko kayo. Kaya ayos lang sa aming mag-ina kung hindi kayo papayag. Mahal, sige na. O siya, sige. Pumasok na kayo. Kumain na ba kayo? Hindi pa rin eh. Mabuti na lang sumobra yung luto ko kanina. Sige na, umupo na kayo sa hapag. Bilis. Salamat po ng marami, ha? Uy, Ann, halika na. Kumain ka ng marami, ha? Para bukas maglalaro tayo. Oo ba? Pahiram ako ng laruan mo, ha? Oo naman, lahat yun pwede mong laruin. Salamat! Mahal, maraming salamat ha. Oo na. Maganda rin naman at mukhang nakahanap ng kalaro si James. Oo nga eh. Alam mo bang nagtatanong sa akin yan kanina kung kailan daw siya magkakaroon ng kapatid? Pwede naman nating bigyan kung gusto mo. Ha? Seryoso ka ba? Ang hirap kayang mga anak. Normal lang sa babae yun. Ano ka ba? Pero sa akin hindi eh. Ayokong nakikita ka nahihirapan. Alam mo naman yun, di ba? Sus! Alam mo mahal, mas mahalaga ka sa akin. Kaya tama na sa akin si James. Oo na. Pero kung gusto mo pa, ayos lang naman. Ay, naku, pasensya na ha. Ay, hindi, ayos lang. Nasamid lang talaga ako eh. Nga pala, nasa naman yung asawa mo? Bakit hindi mo nga pala siya kasama? Yun nga rin sanang itatanong ko eh. Wala na. Patay na ang asawa ko. Ganun ba? Pasensya na ha. Ay, hindi, ayos lang.
Jelay, hindi naman sa nakikialam ako ha. Pero anong ikinamatay niya? Pinatay siya. Ha? Bakit? Mahal, wag na. Sige, nako, kumain na lang muna tayo ha? Pasensya na ha. Hindi. Ayos lang. Kung hindi mo naman kayang magkwento, ayos lang sa amin yun. Jelay, nakikiramay kami sa pagkawala ng asawa mo. Pero maiba tayo, Jelay. Bakit ba pinalayas kayo ng biyanan mo at gabing-gabi pa talaga? Hindi ba siya naaawa sa inyo? Ganon na talaga yun dati pa. Tutol kasi siya sa pagpapakasal namin ng anak niya eh. Ang sama naman. Buti na taste mo yun. Wala naman ako magagawa. Magulang siya ng asawa ko at kailangan ko pa rin siyang respetuhin. Tama ka naman. Pero ikaw yung naiipit eh. Alam mo, mabuti na nga yung lumayas na kayo sa inyo. Grabe, ang malas mo naman sa biyanan. Ay nako, sa totoo lang, tama ka na din. Hukom, nang gabi ring yun ay sabay-sabay kaming kumain. Nagkwentuhan kami hanggang sa matutulog na. Doon namin pinatuloy sina Jelay at Ann sa kabilang kwarto sa bahay namin. Kinabukasan ay maaga akong nagising para magsibak ng kahoy na gagamitin namin sa pagluluto nang makita ko ang kulungan ng mga manok ko. Naku! Mahal! Tay, bakit po kayo sumisigaw? Tingnan nyo! Yung mga manok natin! Wala nang buhay! Lahat patay na! Anong patay? Pinakain ko pa yun kahapon eh. Anong pinakain mo? Baka naman may nahalo ka kaya sila namatay. Wala. Kung ano yung pinapakain natin lagi sa kanila, yun din yung binigay ko. Baka naman po may pumatay sa kanila. Tingnan niyo po, sira na yung kulungan. Naku, oo nga. Hindi kaya mga mababangis na hayop ang gumawa niyan? Paano na yan? Wala na tayong pagkukunan ng itlog. Hindi. Ayos lang yan, Vong. Mag-aalaga na lang tayo ulit. Pero mahal, sayang pa rin eh. Kaya nga, no? Ayos lang po yan, Tay. Mababawi pa rin po natin yan. Ganito, maglalagay na ako ng bitag dito ha, para malaman ko kung sino ba talagang pumatay sa kanila. Nadine, Vong, magpapaalam lang sana kami. Ha? Saan naman kayo pupunta? Di ba wala na rin naman kayong titirhan? Maghahanap na lang kami. Nakakahiya rin naman kasing nandito kami sa inyo eh. Magiging pabigat lang kami sa inyo. Hindi naman sa ganun yun, Jelay. Nag-aalala lang ako sa inyo. Baka kasi mas lalo kayong mahirapan kapag nasa bayan kayo. Kaya na namin yun, Nadine. Sanay na kami sa hirap. James, paalam na. Salamat. Hindi na tayo maglalaro. Hindi na James. Sa susunod na lang kung makabisita kami dito sa inyo. Sigurado na ba kayo dyan? Ayos lang naman sa aming nandito kayo eh. Alam ko na. Pwede na kayo dito sa bahay pero dahil hindi pwedeng wala kayong maitulong sa amin dahil iniisip niyong pabigat kayo, tumulong ka na lang sa sakahan namin para naman kahit papano may pera kang panggastos kay Ann at makaipon din, di ba? Tama, magandang ideya nga yun. Magtatanim tayo ng palay tapos kapag anihan na, saka ka namin bibigyan ng pera bilang bayad na rin sa naitulong mo. Ay, ganun. Sigurado ba kayo? At saka, hindi nyo naman kami kailangan bigyan ng pera. Sapat na sa amin na pinatuloy nyo kaming mag-ina dito sa bahay nyo. Siguradong sigurado, no? Sige na po, Nay. Para po makapag-aral na din po ako. Gustong-gusto ko rin pong pumasok sa eskwelahan eh. Teka, Jelay. Hindi siya nag-aaral? Hindi eh. Wala kasi akong pera para panggastos sa kanya. Kung ganun, kailangan mo talagang tanggapin ang inaalok namin sa'yo. Umayag ka na, Jelay. Para din naman sa inyo yun eh, lalo na sa anak mo. Sige. Sige na, pumapayag na ako sa alok nyo. Maraming salamat talaga, ha? Yay! Hindi na kami aalis! At makakapaglaro na tayo! Yay! Baka may nakakalimutan ka, James. Hindi mo pa nasasagutan yung assignment mo, ha? May usapan kayo ng nanay mo.
Opo, Tay. Sasagutan ko na po para makapaglaro na kami niyan. James, turuan mo din ako. Oo ba? Doon tayo sa loob, tara. Sige, sige. Mag-aral ha, hindi maglalaro. Opo, Nay. Nga pala, kailan ako pwedeng mag-umpisa? Pwede naman na ngayon. Pupunta rin naman kami mamaya sa bukid eh. Tama si Vong. Kaya makakapagsimula ka na. Naku, salamat ulit ng marami sa inyo ha. Nung araw na yun hukom, ay pumunta kami sa bukid at kaagad na binigyan ng trabaho si Jelay. Hindi niya naman yung tinanggihan kaya naging maayos ang lahat. Dumaan ang ilang mga araw at maayos naman at wala kaming naging problema. Hanggang sa isang gabi. Tay, tulong! Mahal, ano yun? Si James! Tara, sa labas! James! James, nasan ka? Nay, tulong! James! Paglabas namin ng bahay, ay laking gulat namin nang makakita kami ng isang kakaibang nilalang na noon pa lang namin nakita. Mahal, aswang yata yan. Tay, tulong, Tay! Huwag kang bibitaw, James. Buisit! Bitawan mong anak ko! Kunin mo si James. Kukunin ko ang buntot pagi. Tulong po! Tay, tulong! Hawak ka dito, James! Ann, pumasok ka na sa loob! Bitawan mo ang anak ko! Sige lang mahal, sabuhin mo ng asin! Dahil sa ginawang pagsaboy ni Nadine ng asin sa aswang, ay unti-unti nitong nabitawan si James, kaya mabilis kong sinalo ang anak ko. Vong, ito na ang buntot pagi! Lumayo ka! Kung hindi papatayin kita! Anak, James, ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan ha? James, ayos ka lang ba? Oo naman, ayos lang ako. Ikaw ba, Ann? Hindi ka ba nasugatan? Wala akong sugat. Vong, yuko! Malalapad ang pakpak niya! Kahit gaano pa yung kalakas, papatayin ko yan! James, kumuha pa kayo ng asin doon. Bilisan nyo! Opo, Nay! Umalis ka na rito. Pumasok ka na sa loob at protektahan mo yung mga bata na din. Ayoko, hindi kita pwedeng iwan dito. Tutulong ako. Kaya ko na to. Mapapatay ko siya. Hindi! Nay, ito na po yung asin! Lumayas ka dito! Walang yaha ka! Yan, sige na din. Sige pa. Nasusunog na siya. Habang patuloy na sinasabuyan ni Nadine ng asin ang aswang, hindi rin ako tumitigil sa paghampas ng buntot pagi. Ilang minuto lang ay hindi na niya kinaya ang ginagawa namin, kaya mabilis itong lumipad pa itaas at hindi na namin siya napatay. Tay, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Ikaw ba? Wala ka ba sugat? Ann, ikaw, kamusta ka? Ayos lang po ako. Ano bang nangyari, James? Bakit kayo kinukuha ng aswang na yon? Hindi rin po namin alam, Tay. Ako po talaga may kasalanan nun, kaya muntik na pong makuha si James. Shh, huwag kang umiyak. Ano ba talaga nangyari? Nay, bala ko po sanang umihi dahil naiihina po ako pero nakita ko po siya na lumabas ng bahay. Tapos pilit po siyang kinukuha ng aswang kaya tinulungan ko po siya hanggang sa ako po yung kinuha ng aswang. Mabuti na lang po nahawakan ako niyan at nakasigaw po kami kaagad. Hindi ko rin po alam kung bakit gusto kaming kunin ng aswang na yon. Ann, bakit ka naman lumabas ng bahay? Alam mo namang gabi na, di ba? Delikado na sa labas. Paano kung nakuha kayo noon? Hindi namin alam kung saan namin kayo hahanapin kapag nagkataon. Huwag nyo nang uulitin yon, ha? Pero Tay, sabi niya po hindi po totoo yung mga aswang, di ba? Bakit po may ganun? Ang laki po ng mga pakpak niya tapos ang tatalas ng kuko at pangil. Sigurado pong kaya niya kaming kainin. Tsaka ang haba din po ng dila niya, tapos ang pangit pa ng itsura. Sino kaya yun? Ano kayang balak niya sa atin? Sigurado akong babalik yun at hindi niya tayo dapat masaktan. Sunod-sunod na ang mga kamalasan natin, ha? Ang una, yung mga manok, ni hindi man lang natin malaman kung sinong pumapatay sa kanila. Tapos, ito naman ngayon. Teka lang, hindi kaya yung aswang na yun yung pumatay sa mga manok natin? At dahil wala na tayong mga manok, tayong mga tao naman ang balak niyang patayin? Tay, kakainin po ba tayo ng mga aswang? Kaya dapat mag-iingat ka palagi. Huwag na kayong lalabas ng gabi at manatili na lamang dito sa bahay. Naiintindihan niyo ba yon, ha?
Opo, pasensya na po ulit. Opo, Nay. O siya, sige na. Bumalik na kayo sa kwarto niyo at magpahinga. Ako nang bahalang magbantay dito. Baka bumalik pa yun eh. Siya nga pala, Ann, nasan ang nanay mo? Nasa kwarto po, natutulog. Hindi man lang niya narinig ang ingay dito? Hayaan mo na, mahal. Baka naman napagod lang siya. Oh, sige na. Pumasok na kayo sa kwarto at matulog na, ha? Sige po. Tara na, Ann. Sige, tara na, James. Mahal, simula nung dumating yung mag-ina na yan dito sa atin, sunod-sunod na ang kamalasan natin. Hindi na maganda ang kutob ko, ha? Mahal, ano bang ibig mong sabihin? Na baka si Jelay ang aswang at balak niyang kainin ng anak natin. Pero narinig mo naman yung sinabi ni James, di ba? Na si Ann ang balakunin nung aswang at pinagtanggol lang ng anak natin, kaya siyang nakuha. Anong malay natin? Baka palabas lang yun ng dalawa para makain si James. Mahal, alam kong mahirap magtiwala. Pero para mawala na yung iniisip mo, puntahan natin ang kwarto nila. Tingnan natin kung nandun ba talaga o wala. Tara. Kapag yan wala dyan, palalayasin ko sila sa pamamahay natin nang wala sa oras. Huwag kang maingay. Kasi naman eh. Shh! Naglakad na kami papunta sa kwarto na tinutuluyan ni na Jelay at Ann. Dahan-dahan naming binuksan ang pinto at nakita namin si Jelay at Ann na magkatabing natutulog. Bakit po? May problema po ba? Wala naman. Tinitingnan lang namin kung ayos ka lang ba talaga. Ayos lang po ako. Salamat po sa inyo. Sigurado ka ba, Ann? Wala ka bang sugat o kung ano? Wala po. Mabuti naman kung ganon. Sige, matulog ka na. Sige po. Mahal, tara na. Sabi ko naman sa iyo eh. Mali na pinag-isipan mo sila ng ganyan. Hindi mo naman ako masisisi eh. Gusto ko lang yung para sa ikabubuti niyo. Naintindihan naman kita. Sige na, matulog ka na rin. Ako nang bahala dito. Sigurado ka ba? Oo, mahal ko. Hukom, bumalik na sa kwarto si Nadine at ganun rin ang ginawa ko nang maramdaman kong hindi na babalik ang aswang. Kinabukasan ay kaagad akong lumabas ng bahay dahil baka sakaling may makita akong kakaiba. Tay, magandang umaga po. Kape na po kayo? James, ayos ka lang ba talaga? Oo naman po. Ako pa ba? Saka tay, tinuruan niyo po ako maging matapang, di ba? Kaya nung makita ko po kagabi yung aswang aminin ko po, natakot po talaga ako. Pero mas nangibabaw po sa akin yung pagligtas kay Ann. Mabuti naman at natuto ka na rin sa akin. Siyempre tay, nagmana po ako sa inyo matapang at malakas. Ang tapang mo nga kagabi, James Kahit na alam mong pwede kang mapahamak, niligtas mo pa rin ako. Niligtas? Saan? Anong sinasabi mo, Ann? Nay? Kagabi kasi may umataking aswang dito at gustong kunin ang anak mo. Mabuti na lang at dumating si James kaya si James ang muntik nang makuha. Iniligtas niya si Ann. Ha? Bakit wala man lang ako narinig o hindi man lang ako nagising? Yun na nga din ang tanong namin Baka kasi sa sobrang pagod mo sa bukid kaya hindi ka nagising. Pero teka, aswang? Sigurado ba kayong aswang ang nakita nyo? Jelay, hindi kami pwedeng magkamali. Aswang talaga yun. Totoo po yun. Sobrang pangit po ng itsura at takot po siya sa asin. Hindi po ba takot sa asin ng mga aswang? Aswang talaga yon, Jelay. Kaya kung ano man ang pake niya sa atin o sa inyo, malamang na baka may alam ka. Wala hindi ko nga alam na totoo ang mga aswang. Maniwala ka man o hindi, kitang-kita namin na aswang talaga yun. Marami siyang paso dahil sa buntot pagi at asin. Baka bumalik yun mamayang gabi. Mabuti pang maging handa tayo. Lagyan po natin ng bawang at asin ang paligid ng bahay para hindi po siya makalapit sa atin. Tutulong po ako. Magandang ideya yan, anak. Naku, salamat nga pala sa pagligtas sa anak ko. Utang namin sa inyo yon. Pinatiran nyo na nga kami dito. Tinulungan nyo pa kami. Ginawa lang naman namin ang dapat na gawin. Hindi rin naman kami papayag na mapahamak ang anak namin Salamat ng marami, James. Walang anuman po. O siya, mag-almusal na muna tayo bago tayo sabay-sabay na pumunta sa bukid. Kaya ikaw, Ann,
dapat maging matapang ka rin ha. Huwag ka rin dapat matakot kagaya ko. Sige, magiging matapang na ako. Yan, ganyan nga mga bata. Hukom, masaya kaming nag-almusal lahat bago kami pumunta sa bukid para magtanim ng palay. Paglabas ko ng bahay ay napansin ko si Mang Jong na nakatingin sa bahay namin. Pero nang makita niya ako ay kaagad rin itong umalis. Tay, bakit po? Aha? Wala. O paano? Tayo na sa bukid para makapagsimula na tayo. Nandyan na ba ang buntot pagi, James? Opo, Nay. Dala ko na po. Pati rin po yung asin, Nay. Mabuti, baka bigla kasi tayong atakihin mamaya pag uwi eh. Hindi na tayo magpapagabi sa daan. Bago dumilim, kailangan na natin makauwi. Mas maganda nga yun, para sigurado tayong ligtas talaga sa daan. James, huwag na kung saan-saan pupunta ha. Dapat dun lang tayo sa nakikita namin kayo. Naintindihan niyo ba? Opo, Tay. Sige, tayo na. Jelay, tara, mauna na tayo. May sasabihin ako sa'yo para mas lalo nating mapataba ang mga pananim natin. Ganun ba? Sige, ano ba yon? Tay, ayos lang po ba kayo? Kaya nga po, Tito Vong, parang kanina pa kayo tahimik eh. Oo, ayos lang naman ako. Hindi, Tay eh. Akala ko po ba bawal magsinungaling? Bakit hindi kayo nagsasabi ng totoo? James, anak, nagsasabi ako ng totoo. Ayos lang talaga ako. Huwag ka na mag-alala sa akin. Mukha po kayong balisa. Alam niyo po kapag ganyan, maaga po talaga kayong tatanda. Totoo? Oo, sabi ni nanay sa akin, hindi dapat mag-isip ng malalim kasi mabilis ka raw tatanda. Kaya hindi ako nag-iisip ng malalim kasi ayoko pong tumanda eh. Ayan, tatay ha. Huwag ka na pong mag-iisip ng kung ano-ano. Baka tumanda ka kagad niyan. Sige ka. Ay naku kayo talaga. Tara na nga. Kung ano nung naiisip ninyo eh. Totoo po yun. Hindi po ako nagsisinungaling. Masama po yun eh. Kaya nga po, Tay. Kaya ikaw, magsabi ka na po ng totoo ha. Ano po ba talagang problema niyo, Tay? Ay nako, wala nga. Maniwala kayo sa akin. Sige, kapag hindi kayo naniwala, iiwan ko kayo. Hala, maniwala na tayo, James. Ayoko maiwan. Nakakatakot eh. Tatay naman po eh. Biro lang, kayo talagang mga bata kayo. Tara na. Sa lalim ng iniisip ko maghapon, ay hindi ko man lang namalayan na nakauwi na kami sa bahay. Ang daming ginawa at para akong lutang na wala sa sarili. Tay, huwag ka na pong magsisinungaling. Anong ginagawa mo dito? Gabi na, pumasok ka na sa loob ng bahay. Tay, tatabihan ko po kayo. At saka hindi pa naman po ako inaantok eh. Bakit ka ba nandito? Dapat natutulog ka na eh. Tay, kanina pa po kasi kayo wala sa sarili niyo eh. Ano ba talagang problema niyo? Hina mo nga ang boses mo. Baka marinig ka ng nanay mo, iba pang isipin niya. Kasi naman po, Tay. Huwag ka na po kasi magsinungaling sa akin. Ano po bang bumabagabag sa inyo? Wala naman. Tay, tayo na lang po nandito eh. Sabihin niyo na po sa akin. Sige na. Siya. Nakita ko kaninang umaga si Mang Jong. Nakatingin siya sa bahay natin. Tapos nung nakita niya ako, umalis na siya. Si Mang Jong? Yung albularyo dati sa kabilang baryo? Pakiramdam ko may gusto siyang iparating o kung ano, kailangan ko siyang makausap. Nakita ko rin po siya na dumadaan palagi dito sa tapat ng bahay. At tapos hihinto po, tapos titingin po siya dito sa bahay natin ng matagal. Ha? Kailan pa nagsimula yan? Ibig sabihin matagal na niyang ginagawa yon? Opo, simula po nung dumating dito sina Aling Jelay at si Ann. Ibig sabihin tama ang kutob ko. Baka nga may gusto siyang sabihin sa atin. Hindi ko rin po alam, Tay. Ang mabuti po puntahan na lang natin sa bukas, dun po sa bahay niya. Tapos tanungin natin kung bakit siya pabalik-balik dito sa atin. Sige.
Pero mangako ka munang hindi mo sasabihin sa nanay mo, ha? Ayoko kasing mag-alala siya. Baka kung ano pang isipin niya eh. Sige po, pangako po tay. Hindi ko po sasabihin sa kanya. Mabuti na nagkakaintindihan tayo. Pero tay, ano po ba sa tingin niyong gusto niyong sabihin sa atin? Kung ang sabi mo simula nang dumating dito sa atin sila Jelay, ibig sabihin tungkol yun sa kanila. O baka naman po tungkol sa aswang na umatake sa atin. Baka po nalaman niya yun at alam niya rin po kung sino yung aswang. Posible. Pero kailangan talaga natin siyang makausap para malaman natin ang totoo. Dahil hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman kung sino yung aswang na gusto kayong patayin. Pero di po ba nasugatan natin siya? Baka naman po may sugat din siya kapag naging anyong tao na po. Ang alam ko lang may kakayahang pagalingin ng aswang ang kanyang sarili sa pamamagitan ng laway niya. Ha? Totoo po ba? Paano po natin sila matatalo, tay? Kung kaya naman po pala nilang pagalingin ang sarili nila. Ibig sabihin po ba nun para silang immortal? Hindi po sila namamatay? Hindi naman sa ganoon. Namamatay pa rin sila. Lalo na kapag hindi na nila kayang pagalingin ang sarili nila. Kaya dapat, habang lumalaban tayo ay masiguro natin na patay na siya. Tay, marami po ba silang aswang dito sa baryo natin? Ay, naku anak. Sa totoo niyan, hindi ko rin alam. Dahil hindi naman ako marunong kumilala ng normal na tao at aswang eh. Kaya po ba nasabi niyo sa akin na hindi totoo ang mga aswang? Oo. Kaso, hindi pa naman ako nakakakita ng aswang noon. Pero nung muntik ka nang makuha, wala akong ibang gustong gawin kundi ang iligtas ka at patayin yung aswang na yun. Kung hindi pa po siya titigil, siguradong babalik po yun sa atin para gumanti dahil nasaktan natin siya. At hindi ko siya susukuan. Hindi ako papayag na may mangyaring hindi maganda sa'yo at sa nanay mo. Wala pong mangyayari sa amin. Ikaw po ang tatay ko Malakas, matapang at walang kinakatakutan. Ay naku anak, bolero ka talaga no. O siya, sige na. Pumasok ka na nga sa loob at matulog na. Baka hanapin ka pa ng nanay mo mamaya. Sige po tay, matutulog na po ako. Matulog na rin po kayo mamaya ha. Oo na, sige na. Pumasok ka na sa loob. Matapos ang usapan namin ni James, ay nagbantay na ako sa bahay. Pinakiramdaman ko kung may kakaiba ba. Nang masigurong wala naman, ay natulog na rin ako. Kinabukasan, maaga akong nagising at muling naghanda para pumunta sa bukid nang makita kong muli si Mang Jong. Nasa harapan siya ng bahay namin. Hindi na ako nag-aksepa ng oras at kaagad ko siyang nilapitan. Mang Jong, magandang araw po. Ano pong atin? Magandang araw din. Mang Jong, natanong ko lang ho kayo. Bakit ho ba lingon kayo ng lingon sa bahay namin? May problema ho ba? Fong, gusto lang kitang balaan. Hindi ligtas ang pamilya mo sa bahay na yan. Po? Bakit naman ho? Bahay ko po yan. Halos ilang taon na po kaming nakatira dyan. Basta mag-ingat kayo ng pamilya mo dahil ang pinapasok niyo dyan ay delikado. Ano po yun? Ano pong ibig niyo sabihin? Fong, ang mag-inang kinupkup ninyo ay... Vong, tawag ka ni Nadine. May sasabihin daw siya sa'yo. Sige. Pakisabi na lang na susunod na ako. Sige. Mang Jong? Mang Jong? Nasaan ka na po? Tay, sino pong hinahanap niyo? Si Mang Jong. May sinasabi siya sa akin kanina tungkol kay Jelay at kay Annie. Po? Ano daw po yun? Hindi ko nga rin alam Hindi na niya natapos Dumating kasi si Jelay. Hindi po kaya si Aling Jelay yung aswang? Hindi ko alam. Hindi kumpleto yung sinabi sa akin ni Mang Jong Pero imposible naman po. Kasi si Ann po yung una niyang gustong saktan nung gabing umatake po siya. Hindi naman po sigurong kayang saktan ni Aling Jelay si Ann. Sarili niya pong anak yun Hindi ko nga rin alam, James Gulong-gulo na rin ako.
O kayong dalawa, ano bang pinag-uusapan nyo dyan? Vong, kanina pa kita tinatawag. Nako mahal, pasensya ka na ha. Oh, ano bang pinag-uusapan nyo? Bakit hindi nyo sinasabi sa akin? Nay, tungkol po kay Aling Jelay at kay Ann. Ha? Ano naman tungkol sa kanila? Mahal, may sinabi kasi sa akin kanina si Mang Jong. Pero hindi niya natapos dahil dumating si Jelay. Ha? Ano daw yun? Basta ang sabi niya mag-ingat daw tayo dahil delikado daw ang buhay natin sa mag-inang tinutulungan natin. Ano? Paano niya naman nasabi yun? Dati kasi siyang albularyo, hindi ba? Baka may masama siyang nararamdaman sa dalawang yan. Yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Baka mamaya madatnan na lang natin ang isa't isa na nakahandusay sa loob ng bahay ha? Pero Nay, Tay, hindi naman po sila masasamang tao, di ba? Kasi kung masama po sila, dapat nung mga unang araw pa lang may ginawa na silang hindi maganda sa atin. Pero wala naman po, di ba? Baka kinukuha lang ni Jelay ang loob natin. At pagkatapos na makuha, saka na sila gagawa ng hindi maganda. Baka balak pa nila tayong patayin. Ayoko silang pag-isipan ng masama ha. Pero kailangan natin mag-ingat. Kailangan na talaga natin silang mapaalis dito. Pero Nay, wala na po silang mapupuntahan. Wala na po silang titirhan eh. Hindi na natin problema yon, James. Ang mahalaga ngayon ang kaligtasan natin. Hindi ako makakapayag na may mangyari sa ating hindi maganda nang dahil sa kanila. James, alam kong naaawa ka sa kanila. Pero buhay natin ang nakasalalay dito. Kailangan natin silang mapaalis. Wala na tayong pakialam sa kung anong kakaharapin nila dahil hindi naman natin sila kaano-ano. Pero Nay, hindi naman po sila masasamang tao eh. Alam niyo po yun at alam ko rin pong ramdam niyo yun. Wala po silang ginagawang masama sa atin. Mabubuti po silang mga tao. Kakausapin ko na lang muna sila ha. Malakas kasi ang kutob ko na aswang sila eh. Ha? Aswang? Oo. Baka yun kasi ang gustong sabihin sa atin ni Mang Jong. Pero hindi lang niya masabi. Ibig bang sabihin, posible na si Jelay ang umatake sa atin dito nung isang gabi? Kaya ba wala siya nung gabi na yon? Posible, pero nakita naman natin siya sa kwarto nila eh. Hindi naman natin pwedeng gawing basihan yon. Paano kung nagpalit lang siya kaagad ng anyo para hindi natin siya paghinalaan? Tama ka naman, posible nga rin yun. Tay, Nay, mabuti pa pong kausapin niyo na lang po si Aling Jelay para malaman na po natin kung anong totoo. Paano kung nagsinungaling siya? Lahat ng may kasalanan, hindi umaamin sa kasalanan ginawa nila. Pero tama ang anak mo. Hindi ito matatapos hanggat hindi natin sila nakakausap. Paano kung hindi na madaan sa usapan? Mahal, hindi mangyayari yan. Kakausapin na lang natin sila, ha? Hukom, bilang isang padre de pamilya, hindi ko na din talaga alam kung anong gagawin ko. Gusto ko ang kaligtasan ng pamilya ko, pero paano kung mali ang hinala namin? Makakasakit kami ng ibang tao. Matapos naming magdesisyon, ay kagad kaming pumasok sa loob ng bahay para kausapin si Jelay at si Ann. Laking gulat pa namin nang makita namin sila sa pintuan, kaya may hinala na kaming narinig nila ang mga sinasabi namin tungkol sa kanila. Jelay? Hindi nyo kailangan matakot. Kung ano man ang sinabi ng matanda na yun sa inyo, magpapaliwanag ako. Wala siyang ibang sinabi sa akin kundi ang mag-ingat daw kami sa inyo. Ano bang ibig niyang sabihin? Maliban doon, wala na ba? Wala naman na. Ano bang tinatago nyo sa amin? Ano bang dapat naming malaman at bakit kailangan naming mag-ingat sa inyo? Kayo po ba yung aswang na umatake sa amin nung isang gabi? Hindi si Nanay yun! Huwag niyo siyang pagbintangan! Pasensya na. Nagtatanong lang naman ako. Kung hindi ikaw, di sino? Ang hinala namin ngayon aswang ka. Kaya kami pinag-iingat ni Mang Jong sa inyo kasi balak mo kaming patayin. Hindi yan totoo. Wala akong binalak na masama sa inyo. Nagsisinungaling lang siya. Bakit? Ba't siya magsisinungaling? Kung ayaw mong sabihin, wala na kami magagawa kundi ang paalisin kayo dito sa bahay namin. Ang totoo niyan, gusto ko pang manatili dito sa inyo dahil malaking tulong sa aming mag-ina ang ginagawa niyo sa amin. Pero kung ano man ang desisyon niyo, tatanggapin naming mag-ina. Kaya pa namang ayusin kung magsasabi lang kayo ng totoo
Kaya niyo pa rin ba kaming tanggapin kapag nalaman niyo ang tunay naming pagkatao? Susubukan namin. Sige, sabihin mo. Ano bang dapat naming malaman sa pagkatao ninyo? Balak niyo ba talaga kaming saktan? Kasi kung yun ang motibo niyo, kaya kayo nananatili dito, malabong matanggap namin kayo. Ngayon pa lang umalis na kayo. Hindi. Ni minsan hindi namin naisip na saktan kayo. Dahil kami ang may utang na loob sa inyo. Wala ni isang tao ang sinaktan namin dahil hindi naman kami masama. Yun naman pala eh. Hindi walang dahilan para hindi namin kayo matanggap. Ang totoo niyan, hindi talaga kami normal na tao. Aswang nga kayo? Oo. Sinasabi ko na nga ba eh. Pero maniwala po kayo sa akin. Hindi po si nanay ang umatake sa amin nung isang gabi. Hindi po siya yun. Kung hindi ang nanay mo, edi sino? Wala nang iba. Aswang ang nanay mo. Huwag mo na siyang ipagtanggol, Ann. Maniwala kayo kay Ann. Totoo ang sinasabi niya. Hindi ako yun. Pakiusap naman po, hindi po si nanay yun. Hindi po magagawa ni nanay yun sa akin at lalong-lalo na kay James. Ikaw lang naman ang aswang dito sa atin eh. Sino pa bang gagawa nun, ha? Hindi lang po si nanay. Ako rin po isang aswang. Anong sabi mo? Aswang ka rin, Ann? Opo. Hindi na talaga ako makapaniwala. Biruin mo, 2 aswang ang pinapasok natin sa bahay. Hindi ko naman alam, mahal. Hindi naman kami masasamang tao. Hindi kami nananakit. Anong gusto mong isipin namin? Nay, tay, hayaan mo po muna sila magpaliwanag. James, huwag ka na nga muna makialam dito. Pumasok ka muna sa kwarto mo. Usapang matanda to. Nay, nirespeto ko po kayo. Pero paano po kayo makakapag-usap ng maayos kung galit po kayo? Hindi niyo po ba naisip na pakinggan muna kung anong dahilan nila at kung bakit hindi nila sinabi sa atin yung totoo? Malamang po may dahilan sila, kaya pakinggan po muna natin sila. Sige na. James, makinig ka muna sa nanay mo. Sige na. Pumasok ka na muna sa loob ng kwarto mo. Ayoko po, tay. Hindi ko po kinakambihan sila Aling Jelay, pero totoo naman po sinasabi nila eh. Hindi po talaga si Aling Jelay yung aswang na umatake sa amin. James, huwag mong hintayin magalit ako sa'yo. Totoo ang sinasabi ko, pati na ng anak ko. Totoong aswang kami ni Ann, pero hindi kami pumapatay ng tao, ni hindi kami nananakit. Imposible. Lahat ng aswang masasama. Hindi dapat sila nabubuhay dito sa mundo. Dapat sa kanila mamatay. Huwag niyo naman po kaming husgahan. Hindi po kami kagaya ng iniisip niyo. Sandali. Kung hindi kayo ang aswang na umatake dito, sino? Ang tatay ng asawa ko. Siya ang umatake dito at balak niyang kunin si Ann at gawa ng masama para pati ako mapatay niya rin. Totoo po sinasabi ni nanay. Si Lolo po talaga ang aswang na yon. Yun ba yung nagpalayo sa inyo? Oo, at nang malaman niya kung saan kami tumutuloy, hindi niya na kami tinigilan. Pati kayo balak niya rin patayin. Naku, Diyos ko! Kaya naiintindihan ko kayo kung magagalit kayo sa amin. Aalis na lang kami para hindi na kayo madamay pa sa galit niya sa aming mag-ina. Teka lang ha. Bakit nga ba niya kayo pinalayas? Ano bang dahilan at galit na galit siya sa inyo? Ako ang sinisisi niya sa pagkamatay ng asawa ko na mahal niyang anak. Kahit hindi naman talaga at pinagbibintangan niya akong may ibang lalaki. At si Anay hindi niya tunay na apo. Kapag umalis kayo ngayon dito sa bahay, wala na kayo ibang pupuntahan. At sigurado nag-aabang siya sa inyo. Magmula nang tumapa kami dito sa bahay niyo, sinusubaybayan niya na kami. Pabalik-balik siya dito. Ha? Sino? Ang tinutukoy kong tatay ng asawa ko ay si Mang Jong. Isa siyang aswang. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo? Paano nangyari yun? Dating albularyo si Mang Jong dito sa baryo. Ginagamit niya lang ang pagiging albularyo niya para hindi siya paghinalaan ng tao na isa siyang aswang. Totoo ba yung sinasabi mo, Jelay? Posible po kayang nasabi ni Mang Jong sa'yo para siraan sila Aling Jelay at mapalis natin dito sa bahay? Ayoko pong sumama sa kanya. Papatayin niya po kami. Shh! Hindi kanya makukuha, anak. Hindi kita ibibigay. Hindi muna kayo haalis dito sa bahay. Kung totoo man niyang sinasabi mo, hindi niya kayo pwedeng mapatay na mag-ina. Pero paano kung tayo naman na mapahamak, ha? Hindi birong makalaban ng aswang, Bong. Malakas sila. Nakita mo naman yung nangyari nung isang gabi, di ba? Oo, mahal.
Pero hindi ako makakapayag na may isa man na masaktan sa inyo. Gagawa ako ng paraan para maligtas kayong lahat. Isasakripisyo mo ang sarili mo, ganun ba? Kung yun lang ang paraan kaya naman natin siyang labanan kung magtutulungan tayo. Siguradong alam niya na sinabi ko na sa inyong totoo. Naghihintay na lang siya na palayasin niyo kami para mapatay niya kami. At kapag hindi niyo po kami pinalaya, siguradong susugod po dito si Lolo para patayin kami. Kaya kailangan nating maghanda. Anong kailangan nating ihanda, Vong? Di mga pangontra laban sa kanya. Aling Jelay, hindi po ba kayo tinatablan ng mga pangontra? Tinatablan pero susubukan naming makisama sa inyo. Tutulungan din namin kayo para mapatay siya. Sawang-sawa na ako sa pagpapahirap niya sa aming mag-ina. Sobra-sobra nang naranasan namin sa kanya. Jelay, Ann, huwag kayong mag-alala. Hindi niya kayo makukuha. Gagawin ko ang lahat para protektahan kayo. Tay, Nay, tutulong din po ako. Ako rin po. Hindi na. Dito na lang kayong dalawa ni James sa loob ng bahay. Kailangan niyo magtago at wag na wag kayong magpapakita sa kanya. Pero hindi niya na po ako makukuha. Nandyan na po kayo. Huwag nang makulit kayong dalawa ha. Sundin niyo na lang kami para wala na tayong gulo. Maliwanag? Opo, Tay. Nung araw na yon ay hindi na kami pumunta sa bukid. Naghanda kami ng pwede naming gamitin kung sakali mang sumugod sa amin si Mang Jong. Mabuti na lamang ay may mga buntot pagi kami dito na naiwan nila tatay noon sa amin. Nag-ipon rin kami ng maraming asin. Hinding-hindi ako papayag na may isa mang saktan ng aswang na yon sa amin. Mauna muna siyang mamatay bago kami. Pagsapit ng gabi hukom, ganun ulit ang naging trabaho ko, ang magbantay. Ayos na bang lahat? Magpahinga na muna kayo. Ako nang bahala magbantay ulit. Hindi, sasamahan ka namin. Mahal, sige na. Tatawagin ko na lang kayo kapag may hindi magandang mangyari. Tay, mabuti na pong kasama niyo kami. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo hindi kayo kasama ni Ann? Oo nga po, pero hindi pa naman po kami inaantok Hayaan mo na. Wrong! Nandyan ka ba? Kailangan nating mag-usap. Si tata yun. Si Lolo nga po. Shh! Magkukunwari akong walang alam ha. Huwag kayong maingay. Mag-iingat ka, Vong, ha? Baka bigla kang saktan. Dadalhin ko tong buntot pagi. Hindi ko hahayaang masaktan niya ako. Mag-iingat ka po, Tay, Kapag may hindi na magandang nangyayari, tawagin mo kaagad kami, ha? Kahit kinakabahan, ay nagpanggap akong walang alam. Ngumiti pa rin ako nang makita ko si Mang Jong. Fong, kailangan mo nang paalisin ang mag-ina na nakatira ngayon dyan sa bahay niyo. Wala nang oras. Po? Bakit naman po? Alam mo bang may tinatagong sikreto ang mag-inang yan? Na kapag nalaman nyo ay siguradong mapapahamak ang buong pamilya nyo. Pero Mang Jong, ano po ba yun at bakit hindi nyo na lang po sabihin sa akin kung ano bang sikreto nila? Hindi naman po kasi pwedeng paalisin ko na lang sila nang walang dahilan Wala po silang mapupuntahan. Huwag kang magugulat ha. Yang mag-inang tinutulungan mo ay mga aswang. Ha? Aswang? Paano nyo naman po nasabi yan? Hindi ako nagbibiro, Vong. Totoo talaga ang sinasabi ko. Maniwala ka sa akin kung ayaw mong patayin ng mag-inang yan ang asawa at anak mo. Meron ho ba kayong ebidensya sa sinasabi nyo? Baka naman po niloloko nyo lang ako. Hindi kita niloloko, Vong. Totoo ang sinasabi ko. Pero Mang Jong, kagaya po ng sinabi ko, mukhang may sinabi na siya sa'yo. Tama ba? Mang Jong, anong sinabi sa'yo ng mag-inang yan? Ha? Sinabi po nila sa amin ang totoo. Anong totoo? Naaswang po kayo. At naniwala naman kayo. Ganun ba? Mukha naman po kasing totoong sinasabi nila kaya pala may dala kang buntot pagi. Kagaya mo, wala din kayong ebidensya sa sinasabi niya. Pero Mang Jong, sabihin niyo, kayo po ba talaga ang biyenan ni Jelay? Oo, pero hindi ako aswang. Silang dalawa ang aswang at pinatay nila ang anak ko.
Mga walang yayo mga yon. Sinisiraan pa ako sa inyo. Pero hindi naman po nila kami sinasaktan eh. Hindi pa. Pero darating ang araw na sasaktan nila kayo at wala silang ititira sa inyong pamilya. Talaga ba, Tay? Ako pa ang naninira ngayon, ha? Huwag mo kong matawag-tawag na tatay. Wala akong anak na mamamatay tao. Hindi mo naman talaga ako anak eh. Asawa lang ako ng anak mo. At hindi ko gugustuhin maging tatay ka. Bastos ka talaga kahit kailan. Tama na. Huwag ka na magpanggap, Tay. Itigil mo na to. Ano pa bang kailangan mo? Umalis na kami sa bahay nyo. Walang-wala kami ng apo mo. Pero hanggang ngayon may mabubuting puso na gusto kaming tulungan. Pati yun tututulan mo? Dahil hindi yun dapat na nangyayari sa inyo. Dapat nagdurusa kayo dahil sa ginawa nyo sa anak ko. Tay, ano ba? Paulit-ulit mo na lang yan sinasabi. Niwala kang ang patunay na kami ang may kasalanan noon. Aksidente ang nangyari sa anak mo. At hindi ko siya kayang saktan dahil asawa ko siya. At tatay siya ni Ann. Naiintindihan mo ba yon? Kahit na anong sabihin mo, hindi mababago nun ang katotohanan. Eh bakit hinayaan mo siya? Pinrotektahan niya lang kaming pamilya niya. Yun na nga eh. Dahil sa inyo, namatay siya. Ano dahil sa amin? Hindi ba kaya kami sinugod ng mga tao ay dahil sa'yo? Dahil isa ka ring aswang at hinawaan mo lang kami kaya kami naging ganito ng anak ko. Ikaw pa nagturo sa mga tao na yun na ako ang aswang kaya sa amin sila sumugod para patayin kami. At dahil sa ginawa mo, ang asawa ko ang namatay. Sinungaling! Hindi ako aswang! Hindi totoo yung sinasabi mo! Fong, maniwala ka sa akin. Hindi ako aswang. Sinisiraan lang ako ng babaeng yan. Mang Jong, mabuti pa po umalis na lang po muna kayo. Hindi po magandang nag-aaway kayo tapos pareho kayong mainit ang ulo. Ano? Ako pang pinapaalis mo? Bakit hindi mo paalisin sa pamamahay mo ang dalawang yan? Mga salot sila at mamamatay tao. Hindi ko po yan gagawin. At bakit mo hindi gagawin, ha? Mas kinakampihan mo pa sila. Dahil wala naman po silang ginagawa sa amin. Bakit po ba gustong-gusto nyo silang paalisin? Ako po ang magdedesisyon dahil pamamahay ko to. At kung ayaw nyo pong respetuhin ang desisyon ko, mabuti pa pong umalis na kayo dito sa bahay kung ayaw nyo pong magkagulo rito. Mukhang nabulag ka na nga talaga ng mag-inang yan. Hindi na kayo nadala sa mga sinasabi ko. Dahil nagsasabi kami ng totoo. Kaya mabuti pa, Tay, bilang respeto sa inyo. Ayoko po kayong pakialaman dahil umalis na kami sa inyo. Pabayaan nyo na lang po kami ng anak ko. Hindi na talaga magbabago yung isip mo, Vong. Huwag na huwag kang magsisisi sa desisyon mo dahil mamamatay ang buong pamilya mo. Dahil ikaw ang papatay. Hindi ko hahayaan na may masaktan sa pamilya ko. Kaya mabuti pa po, Mang Jong, umalis na po muna kayo. Kitang-kita ko ang galit sa itsura ni Mang Jong nang tumalikod siya sa amin. Lumabas naman si Nadine at ang mga bata. Pinanood naming umalis si Mang Jong. Nakahinga naman kami ng maluwag nang mawala na siya sa paningin namin. Sige na, pumasok na kayo sa loob. Sana hindi na siya bumalik. Huwag muna kayong makampante. Hindi ako nagtitiwala sa matandang yan. Kahit ako rin masama ang kutob ko eh. Sana lang hindi kayo naniwala sa mga sinasabi niya. Binibilog niya lang ang utak niyo para maniwala kayo sa kanya. Lahat din naman ng sinabi ko ay totoo. Hindi namin kayo papaalisin kung wala kayong ginagawa sa amin. Taliwas ang sinasabi niya sa pinapakita niyo sa amin. Kaya hindi ako naniniwala sa kanya. Salamat naman kung ganon. Tay, tingnan niyo po sa labas. Pumasok kayo sa loob, bilisan niyo. Huwag kayong lalabas hanggat hindi ko sinasabi, ha? Tay, nandiyan na po siya. Naku, si Lolo po yan. Ann, sumama ka kay James. Huwag kayong lalabas ng bahay, ha? Pumasok na kayo lahat. Ako nang bahala rito. Tutulong ako. Kailangan ko siyang labanan dahil kami talagang sadya niya dito. Wala na tayong magagawa doon. Nadamay na kami. Dahil kung hindi kami lalaban at hahayaan na lang namin, mas delikado yun. Mag-iingat kayo. Ito ang buntot pagi. Nadine, kung sakali may mangyari sa akin, ikaw nang bahala kay Ann. Huwag mo sana siyang pababayaan at ituring mo siyang parang anak mo na rin. Jelay, huwag kang magsasalita ng ganyan. Nay, bumalik ka po pakiusap. Huwag mo po akong iwan. Ann, tahan na. Babalik si Aling Jelay, magtiwala ka lang. Susubukan ko, anak.
Pero hindi natin alam ang pwedeng mangyari, kaya kailangan mo ring mag-ingat. Kahit na anong mangyari, anak, huwag kang sasama sa lolo mo, ha? Opo, Nay! Nadine, pumasok na kayo ng mga bata. Kitang-kita ko ang paglipad papunta sa amin ng aswang. May mahaba itong dila, malalaki ang pakpak at pangit ang itsura ng muka. Galit itong nakatingin sa amin, lalong-lalo na kay Jelay. Inihanda ko ang sarili ko kung sakali mang sumugod siya sa akin. Pupunta ako sa itaas at susubukan ko siyang labanan. Ikaw nang bahala kapag napunta siya dito sa baba. Makakaasa ka, mag-iingat ka rin. Huwag ka sana mabibigla sa makikita mo dahil ito ang tunay kong anyo. Hindi pa man ako nakakasagot ay bigla na lamang nagpalit ng anyo si Jelay. Nakaparehong kapareho ni Mang Jong. Hindi ba totoo ang sinasabi ko sa inyo, Vong? Isa siyang aswang. Alam ko, at hindi mo siya katulad dahil isa kang mamamatay tao. Hindi mo na sila mabubulag sa mga sinasabi mo dahil mas pinaniniwalaan nila kami dahil nagsasabi kami ng totoo. Totoo? Nagpapatawa ka ba? Hindi nila alam ang tunay na nangyayari. Dahil sa inyo, namatay ang anak ko. Tama na yan. Hindi ba't gusto mo akong patayin? Sige, simulan na natin. Nagulat na lamang ako nang bigla na lamang lumipad si Jelay papunta sa taas at kaagad na sinugod si Mang Jong. Gamit ang matatalas nilang mga kuko ay naglaban sila doon. Hindi ko alam kung anong pwede kong gawin kaya kumuha na lang ako ng asin at pilit na sinasabuyan si Mang Jong noon. Ah! Tumigil ka! Wag! Wag mo silang idamay sa gulo natin! Vong dapa! Humanda ka! Hampasin mo ng buntot pagi, Vong! Bilisan mo! Takbo! Takbo, bata! Tigilan mo siya! Ako ang kalabanin mo! Tay! James, pumasok ka na sa loob! Tutulungan ko po kayo, Tay! Kaya na namin to, pumasok ka na! Yan ang batang siga! Mas matapang pa kaysa sa ama! Tumahimik ka dyan, pangit mo! Abay, bastos kang bata ka! Bumalik ka dito! Aling Jelay, huwag ka pong lumipad papunta rito. Masusunog ka po ng asin. Etong sayo! Lahat ng hawak kong asin ay walang alinlangan kong isinaboy sa kinaroroonan ni Mang Jong. Napasigaw naman siya sa sakit. Tapos dinagdagan pa yun ni James. At lumabas na din si Nadine para tumulong. Kinuha namin yung pagkakataon ni Jelay kahit pa maging siya ay mapapaso na rin dahil sa asin. Pero hindi niya yun ininda. Sumugod siya sa kinaroroonan ni Mang Jong at kagad na sinakal gamit ang kanyang dila. Tama na po! Nasusunog na si Nanay! Paano na to? Tay, hampasin niyo po ng buntot pagi si Mang Jong. Masyado sila mataas. Hindi ko sila maabot. Aling Jelay, dalhin niyo po dito sa baba si Mang Jong. Bitiwan mo ako! Nay, mag-iingat ka po! Yan, sige pa, ibaba mo pa! Yan, Tay, yan po. Hampasin niyo po siya ng buntot pagi. Tutulong ako! Hindi mo pwedeng hawakan ng buntot pagi dahil pati ikaw masusunog. Hindi naman yan ang tinutukoy ko eh. Magpapalit ako ng anyo. Ann, tumigil ka. Masyadong delikado kung pati ikaw sasama sa kanila. Pero kailangan po ako ni Nanay. Hindi ko po siya pwedeng pabayaan. Huwag ka nang makulit, Ann. Huwag ka nang sumama sa kanila. Pasensya na po, pero kailangan po ako ni Nanay. Ann! James, umalis ka dyan. Ano bang gagawin ko? Ang kukulit ng mga batang to! Nadine, tulungan mo ako. Ikaw, James, kapag sinabi kong sabuyan mo ng asin, sabuyan mo kagad. Tay, si Ann! Puisit, ang kulit ng bata. Nay, tutulungan ko po kayo. Bitiwan niyo ako! Sumuko ka na. Wala ka ng kawala ngayon. Diyan kayo nagkakamali. Ngayon na po, Aling Nadine. Hampas! James, sabuyan mo! Ann, sirain mo ang kanyang pakpak. Bilis! Dito ako sa kabila. Opo, Nay. Ann, umalis kayo dyan. Maabot kayo ng asin. Huwag niyo kaming intindihin. Gawin niyo dapat niyong gawin. Tay, sila Ann, matatamaan. Bilisan mo na! Sabuyan mo pa! Hukom, kitang-kita ko kung paano ininda ng mag-ina ang asin na tumatama sa kanila. Pero wala silang pakialam.
Ang mahalaga sa kanila ay masugatan at masira ang pakpak ni Mang Jong. Hindi pa man sila tapos sa kanilang ginagawa ay sumigaw ng malakas si Mang Jong at kaagad na lumipad patungo sa amin. Dumapa kayo! Lo, wag po! James! Ibaba mo ang anak ko! Hindi kayo titigil! Papatayin ko ang batang to! Ibaba mo ako! Huwag kang malikot! Lolo, maawa na po kayo kay James. Pakawalan niyo na po siya. Hindi! Hanggat hindi ko kayo napapatay, walang maiiwang buhay sa mga taong to! Bong ang anak natin! Ano? Susuko ba kayo o papatayin ko to? Mang Jong, parang awa niyo na po. Ibaba niyo na ang anak ko. Yan, ganyan. Magmakaawa ka dahil hindi ka naman nakikinig sa akin. Kung nakinig ka lang sana, edi hindi na mangyayari ito. Napakasama mo talaga! Huwag po kayong susuko! Huwag kayong maniniwala sa kanya! Tumahimik ka! Gusto mo na bang mamatay? James, anak! Ano? Wala pa rin kikilos. Ibaba niyo na ang mga buntot pagi at ang masin na dala niyo. Tama na po. Ibaba niyo na ang anak ko. Kilos! Ibaba mong bata at tayong dalawa ang maglaban. Hindi ako tanga, Jelay. Alam kong may binabalak ka. Wala akong binabalak. Ang akin lang, wag mong idamay ang mga tao dito. Wala silang kasalanan. Anong wala? Di ba mga tao ang pumatay sa anak ko? Kaya mga tao rin ang papatayin ko. Tumigil ka na. Ikaw ang may kasalanan nun. Tama na po. Ibaba niyo na si James. Wala po siyang kasalanan. Walang kasalanan at ako ang may kasalanan. Ginawa ko yun para mawala ka na sa buhay ng anak ko. Dapat ikaw ang namatay at hindi siya. Tingnan mo, umamin ka rin. Puro ako ang sinisisi mo. Hindi ko kasalanan na ako ang pinakasalan ng anak mo. Bakit ba hindi mo yun matanggap? Dahil hindi ikaw ang nararapat para sa kanya. Wala ka na magagawa doon. Kaya tanggapin mo na lang ang pagkamatay niya. Kailanman ay hindi ko yun matatanggap. Tama na po. Bakit po ba hindi na lang kayo magkasundo lahat? Pamilya po tayo. Dapat po tayo ang nagtutulungan at nagmamahalan. Kailanman ay hindi ko kayo mamahalin ng mag-ina. Lolo, wala ka na pong magagawa. Anak po ako ni tatay at apo niyo ako. Alam po nating lahat na paborito niyong anak si tatay pero hindi naman po dahilan yun para pigilan ang pagmamahalan nila ni nanay. Tama po si Ann, Mang Jong. Alam ko pong kahit kaunti may pagmamahal ka pa rin para sa kanila. Pamilya niyo po siya at kadugo mo si Ann. Tumigil na kayo! Hindi ako makukuha ng mga sinasabi niyo dahil mas nananaig sa akin ang galit sa pagkawala ng anak ko. Dahil nakonsensya ka sa ginawa mo sa kanila. Dahil sa'yo, namatay ang sarili mong anak. Bakit hindi mo nalang pagbayaran ng ginawa mong yon? Tumahimik ka! Wala kang alam sa nangyari! Wala nga, oo. Pero ramdam ko ang galit nyo. Ramdam ko kung saan kayo nanggagaling. Kaya pakiusap lang. Pag-usapan natin to ng maayos at huwag nyo nang idamay ang anak ko. Ibaba mo na ang bata, tay. Lo, pakiusap po. Hindi! Hindi na mababago na ng sinabi ko. Papatayin ko kayong lahat kahit na anong mangyari. Napakasama mo. Ganyan nga, James. Kumilos ka ng dahan-dahan. Bong, ano na? Ano nang gagawin natin? Nasa kapahamakan na ang anak natin, oh. Huwag kang maingay na din. Baka marinig ka ng aswang na yan at mawala sa focus ang anak mo. Tingnan mo si James. Napangiti ako nang tuluyang makuha ni James ang kutsilyo sa kanyang bulsa at walang alinlangang sinaksak sa puso si Mang Jong. Dahil doon ay nabitawan ng aswang si James. Pero naging mabilis si Jelay at Ann kaya nasalo nila ang anak ko. Hindi pa tapos. Kailangan pa namin ng tulong nyo. Salamat po. Salamat ng marami. James, tumabi ka! Kami nang bahala rito. Papatayin ko kayo! Jelay, dalhin niyo dito! Aling Nadine, ngayon na po. Sabuyan niyo na po ng asin. Ann, saksakin mo na siya. Ngayon na. Wag! Matapos masaksak ni Ann ng kutsilyo si Mang Jong sa kanyang tiyan, ay sinundan ito ni Jelay. Hinampas niya pababa sa amin si Mang Jong, kaya mabilis namin itong hinampas ng buntot pagi. Bumaba naman ang mag-ina at itinali ang matanda para hindi na ito makatakas.
Sige pa, huwag niyong titigilan. Walang yakang matanda ka, tinamay mo pa ang anak ko. Mabuti na rin yan sa kanya para hindi na siya makapaminsala pa ng ibang tao. Tumigil na kayo, Hindi, Tay. Alam niyo po bang mas maganda na yan para magkasama na kayo ng paborito mong anak? Tama na po ang away natin. Nakakasawa na po. Gusto na po naming matahimik. Patawad po, Lolo. Sana po sa susunod na buhay, mahalin niyo na po kami at hindi na kamuhian. Sigurado akong hindi mo na siya magiging lolo sa susunod na buhay. Hindi dapat kanya ng pamilyang meron kayo ng nanay mo. Hindi namin tinigilan ng matanda hanggat hindi ito nawawalan ng hininga. Puro sunog na ang kanyang balat at marami na rin siyang sugat. Itinali namin siya sa isang puno at hinintay na lang namin na umaraw para tuluyan siyang masunog. Bumalik na sa dating anyo sina Jelay at Ann. Nakakatakot kung iisipin ang itsura nila, pero nakakamangha rin. Salamat sa pagsalo sa anak ko, ha? Hindi. Ako ang dapat na magpasalamat sa inyo dahil niligtas at tinulungan niyo kami laban sa matandang yan. Jelay, ano nang plano niyo ngayon? Hindi ko din alam Kung hindi dahil sa inyo, hindi kami matatahimik ni Ann. Mabuti na rin na nangyari yan. Dahil sisisihin niya kayo sa nangyari sa anak niya. Kasalanan niya naman talaga yon. Siya ang dahilan kaya namatay ang asawa ko. Ano ba talaga nangyari? Hindi naman talaga kami aswang ni Ann. Pati ang asawa ko. Siya lang ang aswang at dahil sa kasamaan niya, pumatay siya ng tao sa baryo nila dati at nahuli siya. Pero ang tinuro niya kami. Kami daw ang aswang na pumapatay ng tao. Kaya galit na galit sa amin ang mga tao at gusto nila kaming patayin. Pinagtanggol kami ng asawa ko at sinakripisyo niya ang sarili niya para lang iligtas kami. Siya ang pinagkaisahan ng mga tao na patayin at galit na galit ang matanda dahil sa nangyari. Kaya kami ang sinisisi niya. Hinaluan niya ng laway ang binigay niya sa aming pagkain. Kaya naging aswang na rin kami. Grabe, sobra naman ang matandang yan. Kaya hindi niya kami tinitigilan. Pinalayas niya kami pero sinundan kung saan man kami magpunta. Hindi niya kami tinitigilan hanggat hindi kami napapatay. Lumalaban kami mag-ina kaya nahihirapan siyang patayin kami. Hindi niyo dapat hinayaan na tratuhin niya kayo ng ganun. Mabuti na lang napatay na natin siya. Aling Jelay, huwag na po kayong mag-alala. Simula po bukas hindi na kayo matatakot kasi wala na po yung aswang na yon. Kaya nga po, Nay. Wala na pong kukuha sa akin para saktan ako. Tama, Jelay. Wala na. Wala na nga. Kung gusto niyo pang manatili dito sa amin, ayos lang. Dito muna kayo. Oo, mas mabuti na yon. Hindi. Nakakahiya naman. Malaki itong lupa namin. Pwede kayong magtayo ng maliit na kubo dito sa gilid para naman hindi na kayo sa bahay kung nahihiya ka na nga. Parang mas magandang ideya nga yun. Salamat po ng marami sa inyo, ha? Maraming salamat dahil niligtas niyo kami mag-ina. Pati na rin sa pagtanggap niyo sa amin. Kahit na nalaman at nakita niyo ang tunay naming pagkatao. Hanggat hindi kayo nananakit, Jelay, Ann, wala kaming karapatan na tanggihan kayo. Palagi kayo may espasyo dito sa bahay namin. O siya, hayaan na natin ang matanda na yan dyan. Hindi na yan makakatakas. Kaya nga, napapagod na rin ako. Halina kayo, magpahinga na tayo. Tama, mabuti pa nga. Tay, ang galing niyo po kanina. Totoo ba? Hindi ka nagbibiro? Opo, kita ko po yung mga galawan ninyo Para lang po yung mga nakikita ko sa TV. Sos, nambola ka pa. Di po, totoo po yung sinasabi ko. Ang galing niyo po talaga kanina sa pakikipaglaban, Tay. Nay sus, niloloko pa talaga ang tatay niya. Naku, baka lumaki ang tenga niyan at maisip niya makipaglaban na lang sa mga aswang. Marami pa namang aswang dito sa inyo. Ha? Totoo ba? Hindi, biro lang. Hindi nga. Nagbibiro lang ako. At saka kung meron man, hindi rin sila masasama kagaya namin. Sigurado ka ba dyan? Baka naman niloloko mo lang ako, ha? Baka sinasabi mo lang yan para hindi ako matakot. Totoo po ang sinasabi ni Nanay. Ha? Mabuti naman kasi kung meron pa, baka hindi ko na kayanin. Wala na. Matatahimik na tayong lahat.
Siya nga pala, mag-aanay na tayo bukas ng palay, di ba? Oo, mabibenta na natin ang mga palay. Yay! Magtatanim na ulit! Tama. Tapos ilagay na natin yung pataba na sinasabi ko para maganda ang tubo ng palay. Pwede rin yon. Oh, siya, tara na. Pumasok na tayo sa loob. Nung gabing yun, Hukom, ay para na rin akong nasa ulap. Hindi makapaniwala sa nangyari at nasaksihan. Ang daming naganap, ang dami ring aral na natutunan. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Naabutan ko si Ann at si James na nakatayo sa labas ng bahay at nakatingin sa puno kung saan namin itinali si Mang Jong. Tay, tingnan niyo oh. Halos wala nang natira sa katawan ni Mang Jong. Sunog na po lahat. Mas pinili niya kasing manatiling masama kaysa pagsisiyan ng mga kasalanan niya. Tay, kapag masama po ba, hindi na makakapunta sa langit? Hindi natin alam, anak eh. Walang nakakalam kung saan ba napupunta yung mga kaluluwa natin. Pero alam niyo po, kahit na nangyari to, masaya pa rin ako kasi hindi na po namin kailangan matakot ni nanay. Magiging masaya na po kami. Tama yun, Ann. Hinding-hindi na nga. Mananatili na kayong masaya ng nanay mo. Kasi po, masama po talaga si Lolo eh. Palagi niya po kami sinasaktan ni nanay. Mabuti na lang po hindi kami napatay. Hindi na mangyayari yon. Malaya na kayo ng nanay mo. Wala na mananakit sa inyo at makakapaglaro na tayo palagi. Kaya nga po, may bago pa kaming pamilya. Nandyan po kayo para tulungan kami. Hukom, Your Honors, hindi ko alam kung ano pang dapat kong katakutan. Ang aswang ba o ang sarili ko? Alam kong may takot pa rin ako, pero hindi yun hadlang para lumaban ako. Hindi man sa aswang, kundi sa laban ng buhay. Marami pa akong gustong marating para sa pamilya ko. Lalong-lalo na para kay James. Ang taas ng pangarap ko para sa kanya at hinding-hindi ko hahayaang hindi yun matupad. Sa dami ng nangyari sa amin, mas pipiliin ko pa ring panigan ang kabutihan. Iba man ang kanilang anyo o itsura, basta wala silang masamang intensyon sa'yo, walang dahilan para hindi mo sila tulungan kung may maitutulong ka naman. Palagi itong magsisilbing aral para sa akin, ang maging matapang sa anumang hamon sa buhay at ang tumulong sa mga nangangailangan, maging sino man sila o anuman ang tunay nilang pagkatao.